Easter eggs. So kayo ang gagawa ng mga disenyo para dito at magpipintura kayo ng mga Easter eggs. Wow! Dito. Ang cute! Aka na ito. Hala, Lord. Ay, gusto ko din mali. Ang housemates game na game naman sa pagdedesenyo ng kanilang Easter eggs. Kasabay nito ang paglalagay ng candy sa loob ng kanilang Easter eggs. Cute-cute. Ang sarap. Sana tayo din magbigay. Nakakamiss maging bata, no? Dati ganito lang, masaya ka na. Samantala sa labas ng bahay, naghanda si Kuya ng isang masayang Easter egg hunt para sa mga bata. At ito mismo ang mga Easter eggs na dinisenyo ng housemates. Habang nagkakasiyahan ng mga bata sa labas ng bahay, pinapunta naman ni Kuya Sian sa confession room at pinakuha ng isang sulat. Hey, guys! Housemates, nais kong makiisa tayong lahat sa paggunita ng Semana Santa. Kaya naman kayo ay magkakaroon ng 88 minutes of silence. Kayo ay magkakaroon ng pagkakataon magnilay-nilay. Pagkatapos ng 88 minutes, sa aking hudyat, isa-isa ninyong ibabahagi sa isa't isa ang inyong reflections, Big Brother. Matapos basahin niya ng sulat, ilang sandali pa nagsimula na ang 88 minutes ng housemates. Sa simula ng 88 minutes, agad na balot ng katahimikan ng bahay at kanya-kanya na muna ang mga housemates. Matapos ang oras, isa-isang nagbahagi ang housemates ng kanilang mga napagnilayan. At unang nagkwento si Angela. Salamat ko sa kanya kasi isa-isa niya tinutupad yung lahat ng hiling, lahat ng pangarap ko sa buhay. And next, humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali, ng mga kasalanan ko. And yung pinakahuli, isa lang talaga hiniling ko sa kanya na bigyan niya ng more power, more strength, and long life yung parents ko. Especially yung daddy ko. Kasi talagang, gusto ko talaga silang makasama ng sobrang tagal and sobrang haba pa ng panahon. Tinitreasure ko kasi talaga yung family ko na sila talaga yung yaman ko. Pinakamahalaga, pinaka-importante. I can't live without them talaga. So, yun lang. Thank you. Yan nga, unang-unang pumasok sa utak ko yung family ko, syempre, kasi yung pinakamala. Kung yaman mo ang pamilya mo, sa akin sila ang puso ko. Yeah! Kung may nagawa ko noon sa kanila, sobrang pasasalamat ko na dapat pinalayas na nila ang isang katulad ko noon pa. Oh, promise. Sa akin. Isang tulad ko na ganito, dapat matagal na nilang pinalayas kasi wala akong kwenta dapat sa bahay. Wala, as in, wala yun ang pagtingin ko sa sarili ko. Isang beses, sinagot ko si mama sa si papa. Mas mabuti na lang, hindi nyo na lang ako pinanganak. Nagsabi ako ng ganun kay na mama tas kay papa. Pero pinagsisihan ko yung sinabi ko. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi kahit ganito lang ako, yan pa rin siya. Gumagabay sa amin, kinakausap ko siya. Minsan, nakikita niyo naman, minsan tulala ako dito kung saan-saan ako nasulok, nandoon, nandito. Yan ang parang ko pakikipag-usap kay Lord. Okay. So, yung reflection when the timer started, una, gratefulness ko kay Lord. Yun, grateful rin ako kay Lord kasi walang marong kapatid, binigyan niya ako ng 50 na kapatid. Kapatid lang ha? Kapatid! Hindi. Ayun, kasi alam niyo naman kung wala parents ko, ako lang mag-isa sa bahay. Tapos ngayon, di ko kasama parents ko, at least may mga kasama pa rin ako. At kahit paano, hindi pa rin ako lonely, ganun. Tapos yun, sobrang grateful ko lang talaga kay Lord sa mga blessings niya. Ano ba? Yun lang man. Thank you.
Sa 88 minutes lang, naisip ko is magpasalamat lang talaga sa kanya. Gusto ko lang talaga magpasalamat kasi hindi niya ako pinabayaan, yung family ko hindi niya pinabayaan. Yun, kasi yung mama at papa ko matatanda na wala sa trabaho. Napaparal sa akin, mga kapatid ko na lang. Tapos maswerte pa nga ako kasi pinoprovide nila lahat mga ngailangan ko. Hindi ako naghirap sa katulad nila, nagtrabaho sila, sinakripisyo nila yung pag-aaral nila. Na marating lang yung kung anong kinararoonan nila ngayon. So yun, pasalamat din ako sa mga kapatid ko. Sobrang pasalamat ko lang talaga kay God. Yun lang, sobrang. Love you, Kuya Bat! My reflection was to thank God for the opportunity He gave me. Only God can say who you really are. Like no one, like no other one. He can only tell who you are and who you become. So I have to just put all my faith in Him. I would be restored, not broken anymore. Matapos ang mapusong kwentuhan, kinabukasan sa bahay ni Kuya, maagang gumising ang boys. Habang nagkakasiya ng boys, paglabas ng girls sa kwarto, Nauna po kasi kami lumabas na girls, tapos nakita po namin dun sa living room yung, kumbaga, pictures po namin na nakapakoin, tapos meron din pong 8 na golden coins po na nakahang, pero wala po siyang picture, so bali blanco po siya. Bumungad po sa amin pagkagising po namin, Kuya. Oh, ang ganda niyan! Ang ganda niyan! ilang sandali pa lumabas na rin sa kwarto ang boys. Ay, to serious mode. Nomination, ba't Maya-maya pa habang abala ang lahat, isang mahalagang anunsyo ang narinig ng housemates mula kay Kuya. Housemates, nakikita ninyo ngayon ang 8 golden circles. Pagmasdan ninyong mabuti ang mga ito dahil may kinalaman ito sa pananatili ninyo sa aking bahay. Kung sino man ang 8 housemate na malalagay sa golden circles, sila ay ang karapat-dapat pang manatili at hindi maaaring mapasama sa mga posibleng ma-evict ng bahay. At para malaman kung sino ang mga housemates na malalagay dito, magkakaroon ng mga golden circle challenges na ang mga magwawagi ay makapaglalagay ng kanilang mga litrato dyan sa golden circles. Pero meron sa inyo ang hindi na makakasama sa mga golden circle challenges at hindi mabibigyan ng pagkakataon na ipaglaban ang kanilang mga sarili dahil sila na ay mapapasama sa mga nominado. Housemates, umanda na kayo dahil sa puntong ito magaganap na ang inyong nominasyon. Sino-sino nga kaya ang makakakuha ng 8 golden circles at sino-sino naman ang malalagay sa alanganin? Sisimulan na natin ang matitinding announcements dito sa unang Batch 3 Nomination Night ng Pinoy Big Brother 8! Happy Easter Philippines and Happy Easter World! Kung ipinagdiriwang ng Christian community ang Pasko ng Pagkabuhay, mga exciting na kaganapan naman ang tututukan natin sa loob ng bahay ni Kuya. Una na rito ay ang 8 golden circles na pinaglalabanan ng teen housemates. Dahil sa big twist na ito ni Kuya, 8 teen housemates ang siguradong maliligtas mula sa ating nominasyon. Pero
Dahil nga sa ginawang pagbibigay puntos ng mga kabataang Pinoy, ilan sa kanila ang hindi na maaaring sumabak sa mga hamong ito at siguradong kabilang nasa listahan ng mga nominado. Kaya naman ngayon samahan niyo ko dahil kakausapin ko na ang ating mga teen housemates. Good evening, teen housemates! Hello! Happy Easter! Sa unang pagkakataon, nagbigay kayo ng puntos sa isa't isa. O ngayon, makinig kayong mabuti dahil pupunan na natin ang inyong first set of nominees. Dahil ang bilang ng nakakuha ng pinakamaraming puntos ay 3. Ngayon, ang unang kong kakausapin ay ang apat na queen sa bahay. Sina Alfred, Batit, Shoichi at ang pinakamatanda sa mga 18 years old, si Jem. May nalagay nga ba sa alanganin sa inyo dahil sa paggawa ng task? Hindi kayo nakikinig sa suggestions ng inyong mga kasama o hindi lang nila nare-realize na dahil mas matanda kayo, mas alam nyo ang ginagawa ninyo. Sa puntong ito, ang bilang ng nominado sa inyong apat ay wala. Okay, nakahinga na mabuti. Okay, for now, you're safe. Alfred, Batit, Shoichi at Jem, makakahinga na kayo. Okay. Sulit. Okay. Ngayon naman, tutungo tayo sa girls. Okay? Papatuloy tayo, hindi pa tapos ang gabi, sa apat na babaeng teen housemates. Sa unang nakarating sa isla, sina Angela, Keisha, Shami at Yen. May nalagay nga ba sa alanganin sa inyo dahil hindi nagugustuhan ng ibang teen housemates ang mga biro nyo, ang pamumunan nyo sa iba, o hindi lang pala talaga kayo magkaka-wavelength? Ang bilang ng tiyak na malalagay sa alanganin sa inyong apat ay 1. Ikaw ang unang nominado sa gabing ito. Shami, you're nominated tonight. At this point, Angela, Keisha, and Yen, ligtas kayo. 2 pangalan pa ang ating hinihintay. Itutuloy natin ang announcements sa aking pagbabalik. Thank you, teen housemates. Huminga muna. Nominated pa lang. May siguradong nominado nga ba sa inyo dahil hindi nakikihalubilo sa iba? O di kayo masyadong negatibo ang pananaw sa buhay? O nataon lang na kapag nilalapitan kayo ng ibang teen housemates, ay bad mood kayo? Ang bilang ng siguradong nominado sa inyong apat ay 1. And I'm sorry, you are nominated tonight. Narcy. Sa puntong ito, Ashley, Gwen at Sheena, hindi pa kayo nalalagay sa alanganin. Ang kakausapin ko ngayon ay ang apat na bunsong lalaki sa bahay, si MJ, Lance, Mitch at Tan. Isa sa inyo ang siguradong kasama na sa listahan ng mga nominado. Binigyan ka nga ba ng puntos ng inyong mga kasama dahil wala kang konsiderasyon sa iyong mga kasama? Sa pagkain, sa task at sa pakikitungo sa iba? O masyado lang ba silang sensitive at hindi sanay sa iyong personality? I'm sorry because you are nominated tonight. Mitch. For now, MJ, Lance at Tan, hindi pa kayo malalagay sa alanganin. Okay, teen housemates. Hindi lang sina Mitch, Narcy at Shami ang makakasama sa listahan ng mga nominado.
Kasalukuyan kayong naglalaban-laban in a series of Golden Circle challenges and unfortunately, hindi na maaaring sumali sa mga hamong ito sina Mitch, Narcy at Shami. Kagabi, hinarap nyo na ang first Golden Circle Challenge. At ang dalawang nanalo ng Golden Circles ay siguradong hindi nakasama sa listahan ng mga nominado. At ang kanilang pangalan ay sa aking pagbabalik. Alright, pag-uusapan nga natin ng mas detalyado ang unang Golden Circle Challenge sa ilang saglit lang. Pero ngayon, alamin muna natin ang mga dahilan ng teen housemates sa pagbibigay puntos sa isa't isa. Narito, panoorin nating lahat. Binibigyan ko po ng 2 points si Narcy po, kuya. Kasi po, nakikita ko po sa kanya yung pagiging negative niya po, kuya, sa buhay. 1 point po, kuya, si Mitch po. Kasi po, minsan po, kuya, nagiging bastos po kasi siya, kuya. Binibigyan ko po ng 2 points po si Shami po. Yung sobrang kulit niya, hindi niya po nakakatuwa, kuya. 1 point po si Alfred po, kuya. Kasi po, pag meron po kaming patipon-tipon, kuya, minsan po hindi po siya nakipag-participate, kuya. Doon lang po siya sa may kitchen, kuya, nakaupo. Binibigyan ko po ng 2 points si Kuya Mitch, kuya, kasi makasarili po, kuya. Parang hindi po siya nag-iisip na meron pang hindi nakakakain, kuya. 1 point ko po kay Narcy, kuya, kasi medyo na-OA na po ako sa kanya. 2 points si Kuya Alfred po. Kasi po, pag po sa task, kuya, para pong hindi niya po ina-accept yung mga suggestions namin. 1 point si Mitch po. Minsan po nagiging makwenta na po siya sa mga bagay na naitutulong niya po sa bahay. 2 points si Shoichi po. Hindi po siya nagkikinig sa ibang housemates. Gusto niya po na gagawin niya yung task sa kanyang paraan po. 1 point po si Mitch po, kuya. Hindi po siya seryoso po sa weekly task namin. Palagi po siya nagdadaldalan po. 2 points si Kuya Mitch. His words and actions are kinda offensive po and rude po. 1 point si Shami. She don't take responsibility po ng mga bagay na hinihirang po niya. 2 points, kuya. Si Shami po, kuya. Sa weekly task po namin, kuya, nung nabasagan po siya ng itlog, kuya, parang wala lang po sa kanya. 1 point kayo si Kuya Alfred po, kuya. Kasi po, kuya, may mga time po, kuya, na ayaw niya po makisama sa amin, kuya. 2 points si Narcy po, kuya. Kasi sobrang negative niya po talaga, kuya. Parang ayoko makaka-apekto na po yung pagiging negative niya sa loob ng bahay. 1 point, kuya, si Shami po. Kasi sa weekly task po, parang siya po yung napakitang walang pake po siguro sa weekly task. Tawa-tawa lang siya, tapos tinapon niya pa talagang itlog niya, parang wala lang sa kanya. 2 points po si Kuya Mitch po. Hindi po, kuya, marunong si Kuya Mitch na magtipid, kuya. 1 point, kuya, ay ibinibigay ko po kay Ate Shami, kuya. Nung nabasa po yung Easter egg, kuya, wala lang po siyang pakialam. 2 points si Kuya Mitch, kuya, kasi the way he talks, kuya, parang mayabang po siya masyado. 1 point si Kuya Shoichi, kasi hindi ko siya masyadong nakikita na tumutulong sa mga gawaing bahay, kuya. 2 points to Shami po. Annoying siya. Kahit sa mga serious moments, she's not serious. 1 point to Gwen po, kuya, kasi she doesn't talk that much. Kahit I'm trying to talk to her, parang the conversation doesn't continue. 2 points for Shami po. I've noticed that sometimes she can be irresponsible po. I'm giving my 1 point to Narcy po. She always thinks about the negative and putting herself down. 2 points para po kay Keisha dahil yung joke niya po sa akin minsan nagiging seryoso at hindi po maganda yung sinasabi sa akin. 1 point para po kay Angela. Parang nagiging bossy na po, kuya. 2 points si Narcy, kuya. Iniisip niya lang po kung ano po yung nakakabuti sa sarili niya. Hindi niya po iniisip yung ibang kasamahan niya, kuya. 1 point si Shami, kuya. Hindi niya po iniisip kung ano po yung mga lumalabas sa bibig niya, kuya. Binibigyan ko po ng 2 points si Shami. Easy-easy lang yung mga bagay na dapat sineseryoso. 1 point si Gwen po, kuya. Parang pag minsan tahimik lang siya na hindi ko masyado makausap. 2 points si Kuya Mitch po. Hindi niya po iniisip yung iba po. Kunyari po sa pagkain, parang wala na po siyang pakialam po sa mga susunod pa pong kukuha. 1 point si Narcy po, kuya. Ganun pa rin po. Minsan kasi super, ano pa rin siya, negative.
pagtanggap sa hamon ng boys. Narito, panoorin nating lahat. Para sa first Golden Circle Challenge, kinakailangan makatawid ang housemate sa mga bato nang hindi tumatama ang kahit anong parte ng katawan sa sahig. Ito ang paraan para makakuha ng bola na may kaakibat na puntos. 1 point para sa blue na bola, 3 points para sa green at 5 points naman sa yellow. Isa-isa nilang ililipat ang mga bola sa base kung saan sila nagsimula. Ang dalawang housemates na makakakuha ng 40 points sa pinakamabilis na oras ang siyang mananalo. Kaya naman, good luck, housemates! Ang unang sumalang ay si Alfred. Naisip ko agad kunin na bola ko yung bali 3 points po. Bali mas malapit po kasi. So kapag doon po ako sa 1, parang ang tagal ko po doon mag-ipon. So isa lang po ng isa. Kasi kuya, pag doon naman po doon sa may panglima, so mabilis po ako doon mapagod. Kasi malayo. Nung una pa nalalaglagan ako, mas sumisigla ako. Pumapasok talaga sa isip ko na kailangan ko pang bilisan. Sunod na sumubok ay si Shoichi. Go! Nakalagay ba? Oops. Hirap. Sobrang liit po ng yung panglagayan. Nahuhulog po agad yung bola. Okay. Naiinis po ako sa sarili ko. Siyempre, kuya, nakakailan beses na po ako natapunan po Ginawa ko po, yung ulo lang, hindi po galaw. Inano ko po sa leeg, sa ulo para hindi po magalaw. Yung katawan ko lang po yung ginagalaw ko po. Kung natagalan bago makahanap ng diskarte si Soichi, ang sumunod na sumubok na si MJ naman. Isa lang. Ay! Pag wala pong bola sa ulo ko, talon lang ako ng talon. Kahit malayo, sige, talon lang. Ramdam na ramdam ko po yung sakit. Kasi po, ang ginawa ko po yun po, binin ko po na ang paa ko, tapos tinitigasan ko po ang paa ko, tapos dahan-dahan po akong lumilipat. Maya-maya pa si Jem naman ang sumalang. Parang delikado kasi pumunta agad dun sa 5 points, sobrang haba. Ang ginawa ko po, parang nag-practice lang muna po ako dun sa 3 points. May mga times nga po kasi na nahulugan po ako ng bola. Ang iniisip ko lang po nun, fight. Yun lang po, balik. Tinry ko na talaga, sabi ko, punta na ako sa 5 points. Noong una nga po, nadalian po ako dun sa pagpunta. At pagdating ng oras na si Batit na ang sasalang, Nung una po kuya, sobrang hirap po talaga. Hindi ko po kasi nakapa kuya yung technique kuya. Nice one. Pwede kaya pa. Hindi mo mamak dito kaya. Akala ko po kasi kuya, pag ginawa ko po yun matutulak ko po yung bola ba, gamit yung ganun. Pero hindi po pala effective, kaya iniba ko na po. Nice one. Kasi po, malalaglag na po ako, na-short po ako ng tapak sa bato. Tapos, para ma-balance po ako ba, tapos buti na lang. kung may kakaibang teknik si Batit, ang susunod maglalaro naman na si Tan.
Madali po ako, kuya. Di ko na namalayan, kuya, yung mga bola dito. Diretso-diretso lang ako. Dapat, kapag makakuha ng bola, dapat moderate lang yung speed. Dapat chill ka lang talaga. Dapat hindi magalaw yung upper body mo. Maya-maya pa ay si Lance na ang sumunod na sumalang. Oh, hapit na. Okay. I use the one step lang. Iniingatan ko po talaga yung sarili ko. So yun po yung isa kong strategy. Please, stop moving. Focus na ako sa next ball. Kasi kung stagnated pa rin ako sa mistake na yun, di na po ako makaka-focus po. Bawi na lang ako sa next ball, parang ganun po. Sino nga kaya ang makakakuha ng pinakamababang oras? Oh my God. Nakakapagod po kuya dun sa pagtalon-talon po. Nakakangalay din po sa legs. Nahirapan po ako nung una sa 5 kasi nga po kinakapa ko pa yung mga dadaanan ko po. So nagpunta po ako dun sa 3. Finamiliarize ko din po yung mga stones na dadaanan ko po. So ako po, yung ginawa ko, kailangan, nag-bend po ako ng knees ko para mas madali kong ma-reach yung susunod na stone na sa stepan ko po. Kung namumroblema si Gwen sa mga bolang nalaglag, ang sumunod na sumalang na si Sheena naman, Kapag sa 5 po, ang layo kuya. Sa 3 points po ako nag-focus. For me po, doon po ako pinaka-nahirapan sa pag-balance sa bola. Kakalagay niyo pa lang po, nahulog na ako. Ay! maya-maya ay nag-umpisa na rin si Angela. Oh my God! Hindi ko po muna inisip kasi wala pa po ako nalalagay na bola noon nung nakaapak po ako doon sa laba. Kaya medyo nakakainis na nakakapagsisi po, kuya. Pagpabalik na po ako doon sa starting point, tapos malalaglag yung bola. Sakit, kuya, kasi ang haba pa ng babalikan ko. Sa pagpunta ko po dun sa lalagyan, magmamadali po ako or mas mabilis po. Pabalik na po sa starting point, kailangan mo na pong i-balance yung bola. I'm so sorry. No way! Matapos si Angela ay si Ian naman ang sumuko.
bawat nahulog po yung bola, kuya, nalulungkot rin po ako at parang nadidismaya rin po, kuya, kasi nawi-waste po yung time, kuya. Mas tinitibayan ko pa po yung loob ko na maitawid po yun na mas madali pong oras. Ang sumunod na naglaro na si Keisha may sariling diskarte. Focus, Keisha, focus. Kasi nga po, sobrang sayang po talaga. Discarded ko po, kuya, is dapat po ako magpo-focus sa 3 points po. Kasi nga po, yun po yung mas madali, medyo hindi mas mahirap. Keisha. Kung tila nadalian si Keisha sa ginawang challenge, ang susunod na sasalang naman na si Ashley. Go! When I saw the obstacle course, I knew what to look for. I looked for the easiest path to take. I run back to where the balls are, and then when I get the ball and put it on my head, I take my time so the ball won't fall. The hardest part was to make sure my steps when I was stepping on the rock spot. Sino nga ba ang pinakamabilis na makakakuha ng 40 points at mapapasama sa kauna-unahang Golden Circle? Good evening, teen housemates! Gaya ng ipinangako ko kanina, ipapaalam ko na sa inyo ang resulta ng first Golden Circle Challenge. Dalawa sa inyo ang nakakuha ng pinakamabilis na oras at ang dalawang kabataang Pinoy na ito ang siguradong hindi malalagay sa listahan ng mga nominado. With a time of 5 minutes and 34 seconds, congratulations! Ikaw ang magmamay-ari ng unang Golden Circle. Alfred, siguradong ligtas ka na ngayong linggo. Maaari mo nang ilagay ang picture mo sa ating first Golden Circle. Go! Go! Thank you. Congrats! Oh, may isa pang siguradong hindi nominado sa gabing ito. Ang pinakamabilis sa first Golden Circle Challenge with a time of 5 minutes and 30 seconds. Congratulations! You are also safe tonight. Yes! Ilagay mo ng picture mo sa isa pang Golden Circle. Go! Walang budget lang to, bro. Alright! Para naman sa natitirang 11 teen housemates, may pagkakataon pa kayong manalo sa mga susunod na Golden Circle Challenges at maligtas rin sa nominasyon. Okay, teen housemates? And with that, good evening and good night. Bye! Thank you. Thank you po!
Sino pa kaya ang nagmamayari ng natitirang 6 na Golden Circles na tulad nina MJ at Alfred ay maliligtas din sa ating nominasyon? Sino-sino rin ang hindi makakakuha ng Golden Circles na ito at makakasama nina Mitch, Narcy at Shammy sa listahan ng mga nominado? Paano ring hinarap nina Mitch, Narcy at Shammy ang pagkakalagay nila sa alanganin? Lahat ng yan tututukan natin simula bukas sa PBB 8 Gold at syempre sa Primetime. Ito pa rin ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay ng kabataang Pinoy at ito ang Pinoy Big Brother 8.